po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa, habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal na hinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo. Pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin eh. Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil, Taksil sa senador. bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ay yun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 40 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin lahat tayo ngayon maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Opo, sir. Ito pong paksa natin ay napaka-angkop sa ating panahon ngayon. Dahil last year pa po nyo pala na forecast itong ating kahihinatnan na energy crisis. Last year, June. Tama ba, sir? Opo. Paano nyo nasabi, sir, na dapat maghanda na tayo as early as June 2025 na nangyari ang tensyon May 2026? Opo. Una po sa lahat, kasi kailangan po natin balikan, Hindi po tayo pwedeng biglang tumalon. Tayo po ay naging tagasunod ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po sa kadahilanan tayo ay tagahanga o tayo po ay in love sa kanya. Tayo po ay naging tagasunod ng ating mahal na dating Pangulo dahil naniniwala po tayo sa kanyang mga sinasabi. At isa po ito sa kanyang sinabi noong siya ay namumuno, nang siya ay Pangulo. Sinabi na po niya yan na abangan natin ang pwedeng mangyari sa Israel at sa Iran. Masabi na po niya yan. Ngayon, bakit po niya nasabi? Sapagkat ang ating pong dating Pangulo ay estudyante ng kasaysayan. Hindi po siya manghuhula, hindi siya masasabi nating isang propeta, hindi po. Siya ay estudyante ng kasaysayan. Katulad ko po, kaya po ako naging tagasunod niya dahil estudyante po ako ng kasaysayan. At kung susundan po natin ang kasaysayan, talaga pong dadating dyan sapagkat, kung naalala niyo po, meron pong isang dating NATO general na ang pangalan po ay Clark. Ang sinabi niya, noong minsan ay pinatawag sila ni Presidente George Bush Jr. sa isang meeting. Ang sabi niya, narinig niya, sinabi sa briefing na lulusubin ng bansang Amerika itong mga bansang nasa gitnang silangan. Ang Iraq, Lebanon, Iran, Syria, Libya, lahat po yan. 2001 po yan. So, yan po ay inabangan natin. Bilang tayo po ay estudyante ng kasaysayan, sa sinabi po ni Ginoong Clark, at alam ko po, narinig yan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at naiintindihan niya. Kaya po sinundan ko yan. Noong pong nangyari, una po kasing nangyari, yung pinatay ang Hamas leader sa Iran.
Yan po ay naganap po yan ng 2024. 2024 pa lang po. Noong pinatay po yan, nagsabi na ako na ako po'y gumawa na ng speech sa Senado. Sinabi ko na po doon na hindi ito biro. Sapagkat sa kasaysayan din po, tandaan po natin, ang Iran po ay hindi parang Iraq. Ang Iran ay hindi parang Libya. Hindi po yan Arab country. Correct. Okay? Ang Iran po, ang kasaysayan po niyan, yan po ay Persia. Kung alam po natin kung ano ang Persia, yan po yung Persian Empire. Oo, sa matagal na panahon, they ruled the world. Okay? So hindi po sila yung mga tipong makigegera tapos susuko. Hindi po sila yan. So nung tinira po ang leader ng Hamas, doon ko na po nasabi na magtutuloy-tuloy na to. Sino ba ang Hamas? Okay, kailangan balikan din po natin kung sino ang Hamas. Yan po ang mga leader diyan sa gobyerno, diyan sa Palestine. Okay? Alam naman po natin na mayroong gera ang Palestino at ang Israel. Ako po'y, tandaan po ninyo, ako po'y isang Muslim, pero ako po'y naniniwala sa dalawang state. Okay? Yan po kasi ang ruling ng United Nations. Okay? Na kailangan 2 states. Meron talagang Israel, meron talagang Palestine. So, yung nangyari pong pagpatay doon sa Hamas, ay sigurado na po ako, sabi ko magkakagulo na. Kakalat na ito. Sapagkat sino ba ang sumusuporta sa Hamas? Ang sumusuporta po sa Hamas ay Iran. Yan naman po ay hindi yan inililihim. Pag nanood po tayo talaga at nagbasa tayo ng kasaysayan, makikita po natin talaga. At pati ang Hezbollah na nasa Lebanon, sila din po ang tumutulong sa Palestinian struggle. So ito pong mga nangyayari nito ay mula pa doon sa nangyaring atake naman ng Hamas sa Israel noong October. Kung naalala niyo po, sila po ay nilusob din. Kaya ito po talaga ay hindi natin kailangan maging manghuhula. Ang kailangan lang natin ay analyzation. Ano po ba yung dapat nating inanalyze? Na itong bagay na ito ay hindi ito maayos sa usap. Dahil ang bansang Israel po ay handa. Sila ay handang ipagtanggol. Karapatan po nila yan. Ipagtanggol ang kanilang bayan. At ganun din naman po ang Palestino at ganun din naman ang Iran. Ito pong lahat ng ito, ipinagsama-sama ko po at dinala ko sa Senado. Sinabi ko sa kanila, mga mahal kong kasama, hindi ito maaayos. Dapat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Hindi po sila nagresponde sa plenaryo, kaya ang ginawa ko po, sinulatan ko ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ko sa kanila na ito, kailangan natin magkaroon ng plano sa pagkain. Number 1, pagkain. Number 2, langis kung saan tayo kukuha. Pangatlo, sabi ko sa kanila, kailangan makahanap tayo ng lugar. Katulad po, isipin nyo, ganun kagaling ang ating dating Pangulo. Nakita na niya na kailangan tayo magkaroon ng sariling supply ng langis. At nasan ba yun? Nandoon sa West Philippine Sea, sa South China Sea. 2022 pa lang po, binuhay ko. Yan po ang unang-unang privilege speech ko. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung hakbang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import ng langis doon sa gitnang silangan. Meron tayo. At higit sa lahat kako, sumunod na aking privilege speech ay yung ating, kung natatandaan niyo po yan, at alam na alam ko na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulungan niya ako dyan, yung ating Sabbath claim. Dahil totoo po yan na ating yan.
na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away, inuulit ko. Ayoko ng away. Pwede naman po tayong makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal na hinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo. Pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin . Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil Sa senador. bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin na, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 4 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Sa totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, hindi lilihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo . Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot.
Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worst pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Di mo alam pwede eh. Ito po pwede mo Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss.